Ang bahay na ito ang naging pangalawang tahanan na ni Tita Gloria noong nagsisimula pa lang siya sa showbiz. Dito lumaki halos lahat ng mga artista namin. Kasama na si Gloria Romero. Kaya napakaraming alaalang iniwan ni Gloria dito sa bahay na ito. Noong minsan na nandito si Gloria at pinaposting ko sila sa isang magazine yon. Si Gloria, si Susan, si Barbara, silang tatlo nakaposting dito. Sabi ni Gloria sa akin, "Ichu, natatandaan mo? Yung mga bata pa kami, akit panaw kami, tinatakbo lang namin ito, hagdanan na ito, hindi ka pareho ngayon, hirap na kami." At para sa isang ultimate throwback, binisita ko ang Sampaguita Studios, kung saan nagningning ang pinakamalalaking bituin noon, gaya ni Tita Glo. Kasama natin si Tita Nena Odonio, isa sa tagapamahala ng mga film archives dito sa Sampaguita Pictures. Ano ba itong structure na ito? Ito po yung ladies building na pinag-shootingan nila noon. Dito sila nag-change ng mga costumes nila. Pero nakilala niyo po ng personal si Tita Gloria Romero. Yes, ma'am. Kamusta siya? Gusto namin malaman. Napakabait po siya, napakaganda, lalo na ang kanyang ugali. Sa pananalita niya, lahat-lahat. Sa harap ng chapel na ito, isang nakamamanghang bagay ang aming nakita. May sinasabi kayo kanina, may mga footprints. Parang meron pa. Ayun o. Ha? Oo. Kaya niyo alika-alika. Kunti Dito tayo. na lang po, ma'am. Konti na rin. Romeo Rivera. Yes, mga ma'am. 1974, ano? Opo. Inday Badiday. Yun. Nakakatuwa. Naku, meron pa po ba si Miss Gloria Romero dyan? Pero meron Oo siya nga, na nabasag lang 1974. siya. Matapos naming maglibot, ipinakilala naman sa akin ni Nena si Tito Benny, General Manager ng Sampaguita Pictures. Hello po. Naku, ito pala, ano? Ang may alam sa lahat. Siya raw ang dating nagpapapirma ng mga kontrata at nagbibigay ng TF o talent fee ng mga artistang katulad ni Tita Glo. Nung unang pasok niya dito, ano ang itsura dati ni Miss Gloria Romero? Na talagang maputi na maganda. Tsaka mabait. Talagang napakabait. Magkano ho ang sweldo ng artista that time? Siya nung talaga sikat na, do you know that her contract was 10,000 per picture. This was what year? 1960s. So malaking pera na ho Malaki na yun. rin talaga yun. Sa pagpapatuloy ng ating trip down memory lane, sunod naman nating binisita ang Moel Fund. Nako, kinagagala ko naman na makasama kayo ngayon. Dito, nakakwentuhan ko naman ang isa sa mga nakatrabaho rin ni Tita Glo na si Miss Boots Rodrigo. Sabi nyo, ang tatay nyo played a significant role in her life also. Yes, my father, Oscar Moreno, contract star siya ng Sampaguita Pictures. Siya yung unang-unang naging leading man ni Tita Gloria. Anong sabi ng dad nyo? From the beginning daw, talagang meron ng ibubuga, kumbaga. And malaking tulong kasi na movie fan talaga siya. She started out nanonood ng shooting. Sa tingin nyo, paano niya na-maintain yung more than 60 years in the business, yung integrity? Talagang respetadong actress. Alam mo, Rhea, palagay ko kasi mahal niya ang industriya. At sabi niya, ito lang ang alam kong gawin at gusto ko maperpekto ko itong alam kong gawin. Kaya hanggang kailangan ako ng industriya at ng audience, hanggang meron dumarating na offers, hanggang kaya ng kalusugan ko, hindi ako titigil. Sa dami ng ginampanan niyang karakter sa buhay, ang pinakapaborito daw ni Tita Gloria sa lahat, ang pagiging ina sa kanyang anak sa dating matinee idol na si Juancho Gutierrez at syempre, ang pagiging lola. Kamusta ho ang relationship nyo? Mabonding ho ba kayo? Story-story during dinner time, with time to talk about what happened the whole day, mga ganyan. Hindi kami yung masyadong strict na mga, I'm not a very strict na lola. I call her, she's my best friend. She can be strict, but she can also be very barkada-ish. Cool lola ba si Tita Glo? Very cool. When I was growing up, nung bata pa lang ako, very overprotective siya. Anong overprotective? Ayaw niyang pinapawisan ako. Like, gusto niyang hindi ako nahihirapan in any way. Very spoiled ako with my lola. Even until now.